Sino uli yung corrupt na presidente na nag-number 1 noong 2017? Sa buong mundo, the most corrupt leader, 2017. Diba? Kumukuti-kuti tapang pangalan ni Rodrigo Roa Duterte. Pero bulag pa rin ang mga DDS. Walang narinig, bingi. Parmali. Uulitin ko, parmali. Kasalukuyang COVID. Kasalukuyang pong COVID. Ninanakawan tayo. Sinimot ang pera ng PhilHealth. May narinig ba tayo sa mga DDS? Wala. Tahimik ang lahat. Bakit? Kasi Duterte pa rin. Kasi daw wala daw nagutom. 6.8 trillion ba naman yung utangin mo 6.8 trillion. Tapos ang nagastos lang sa COVID 500 billion. Hindi man lang umabot ng 1 trillion. Malamang mapakain niya at busog na busog silang mga politiko. Parmali, sinimot ang pera sa PhilHealth. Tapos eto pa, 2019 bago mag-COVID. Ayan po ASEAN Games ginanap sa atin. Actually, naingay na to before. And active po yung case. Sa mga hindi po nakakaalam active po yung case na yan, yung kaso na yan. Hindi lamang gumalaw kasi panahon nga ni Digong. Untouchable sila. Untouchable po sila. Agad-agad nilinis ni Digong ang pangalan ni Alan Cayetano kung paano niya nilinis agad-agad yung magnetic lifter na walang laman. Hindi totoo, walang laman daw. Wala daw laman na shabs. Ganoon din yung paglilinis niya ng pangalan nila Michael Yang. Nilinis niya ang mga pangalan ng mga politikong pinakawalan niya. Kaya walang nangyari. Pero active po iyang case na yan. Yang 2019. Yan sa mga anomalyang sports center dyan sa Clark. 10 billion. Bakit agad nag-ingay si Cayetano? Although wala naman siya sa listahan. Silang dalawang magkapatid na Cayetano nag-ingay. Although hindi naman sila kasama. Bakit? Ba't unang pumutak ang manok? Ang itlog ba? Nakinabang ba sa itlog? Ano pa? Flood control, sports center. Wala pa tayo sa Parmali at wala pa tayo dun sa COVID. Wala pa tayo dun sa inutang niyang 6.8 trillion. Wala pa yung ginawa nila sa DSWD. Yung mga smuggling. Gusto pa nga gawing illegal ang smuggling. Diba? Smuggle rice. Wala pa tayo sa DPWH. Ay, meron na pala tayo sa DPWH. Inuumpisahan na. Naumpisahan na, may mga nakulong na at may makukulong pa. So, sino ang magnanakaw? Sino ang corrupt na government? Noon walang napapanagot, lahat tahimik, lahat takot. At least ngayon may balls. Nagagawa ng mga otoridad, ng mga law enforcer ang kanilang mga trabaho. Nagagawa ng ombudsman ang kanyang trabaho. Noon lahat tikom ang bibig kasi takot. Takot mapabilang sa 61 lawyers na ipinatumba na kumakalaban sa administrasyon. Takot silang sumunod kay Congressman Andaya na pinatahimik habang buhay. Diba? So, sino ngayon ang corrupt?